Tugma ang fingerprints ng bangkay ng dating Public Works Undersecretary na si Maria Catalina Cabral sa record ng National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Acting Director Lito Magno, pareho ang latent prints ng bangkay sa hawak na forensic result ng NBI, gayon din ang Philippine National Police. Sinabi ni Magno, sa ngayon ay nagpapatuloy pa naman ang kanilang investigasyon sa kaso ng dating Public Works official, kaya hindi dapat ito ituring na case closed. Nakadepende pa naman din niya sa pamilya ni Cabral kung tutulong sila sa ginagawang pagsisiyasat ng NBI. On our part, there were forensic results, no? Especially as announced by our counterparts at PNP. Yung latent prints niya is the same as those na nasa record. So yung fingerprints na nakuha dun sa body or sa bangkay is the same with the records then ng PNP at ng NBI. We are doing our own investigation. It is up to the family. Kung mag-cooperate sila, it would be better. If not, we can do our own investigation. Okay. Ilang beses umanong tinangka ni dating Public Works Assistant Secretary Undersecretary Maria Catalina Cati Cabral na kitilin ang sariling buhay bago pa ang ginawang pagtalon sa isang bangin sa Tuba, Benguet. Ibinunyag ito ni Attorney May Di Benegracia, legal counsel ni Cabral, matapos ang kontrobersyal nitong pagsisuicide. Ayon kay Di Benegracia, hindi matanggap ni Cabral na ginagawa siyang scapegoat ng mga individual na tunay na nasa likod ng flood control scandal. Ikinuwento pa ng abogado na tinangka na rin pala ni Cabral na saksakin ang kanyang sarili gamit ang kutsilyo sa kanilang bahay. Napigilan lamang ito ng anak niyang babae. Sinundan ito ng pagtalon sa hagdan sa kanilang bahay kaya't nagkasugat ito at sinugod sa ospital. Ayon kay Cabral o ayon kay Attorney Di Benegracia, nagsimula ang lahat ng idawit si Cabral ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa isyu ng allocable funds ng ahensya. Labis din manong ikinasama ng loob ng kanyang kliyente ang summary dismissal ng DPWH at pagkawala ng kanyang retirement pay sa kanyang higit 40 taong pagtatrabaho sa tanggapan. Dismayado rin umano si Cabral dahil parang pinalalabas na siya ang mastermind sa flood control scam, gayong ang opisina nito ay nakapokus lamang sa pagpaplano ng mga proyekto.